Simulan na natin. Mga mahal, bangon na! Tawag nga ni Shirley sa mga anak at marahang hinaplos ang kanilang buhok. Diba excited kayong pumunta sa amusement park? Agad na gumalaw nga ang isa, si Miguel. Ang pinaka-energetic nga sa tatlo. Dumilat ito ng bahagya at nang marinig ang sinabi ng ina, bigla nga itong napabangon. Totoo po, Mama! Yay! Gising-gising, pupunta tayo sa amusement park! Napaungol nga si Morgan at isiniksik pa ang muka sa unan. 5 minutes pa, Ma. Bulong nga nito pero hindi na nga siya tinantana ni Miguel na ngayon niyugyug nga siya. Si Murphy naman ay nag-inat nga bago dahan-dahang pumangon. Anong oras na po, Mama? Tanong nga niya habang kinukusot ang mata. Nasa 8 taon na ang triplets at lumaki sila mababait at matalino. Dahil sa sunod-sunod na naging achievements nila, gusto nga ni Shirley na ipasyal ang mga anak sa amusement park. Hiwalay na nga sa asawa si Shirley at ilang taon na rin yun. Wala na rin siyang balita sa dating asawa dahil mas pinagtuunan nga niya ng pansin ang mga anak niya. Maaga pa, pero gusto kong makarating tayo nang hindi masyadong mainit. Maghilamos at magbihis na kayo, ha? Nagmamadali ang magkakapatid sa pagbibihis at kanya-kanyang hanap nga ng sapatos at sombrero. Pero hindi talaga maiwasan ang kaguluhan sa loob ng maliit na kwarto. Akin yan! Sigaw nga ni Miguel nang makitang kinuha ni Morgan ang kanyang paboritong sombrero. Akin na lang, ikaw naman may bago eh! Kontra nga ni Morgan. Sabay takbo nga palabas ng kwarto para iwasan ang nagtatangkang sumunggab na kay Miguel. Hoy Morgan, bumalik ka rito, ibibigay ko na lang sa'yo yung kulay pula. Habol pa nga ni Miguel, pero si Morgan ay patuloy lang sa pagtakbo at halos madapa na nga sa bilis. Samantalang si Murphy, walang kaalam-alam sa away ng dalawa. Abala nga siya sa pagsusuot ng kanyang medyas pero baliktad pa. Murphy, ano yan? Ang cute naman ng style mo. Naka-cross fashion ka pa. Natatawang sabi nga ni Shirley nang mapansin niyang magkaiba ang kulay at baliktad pa nga ang suot nitong medyas. Napatingin si Murphy sa kanyang paa. Ay, akala ko talaga ito ang uso, Mama eh. Sagot nga niya sabay kamot nga ng ulo. Uso nga yan kung gusto mong magmukhang bagong gising habang naglalakad sa amusement park. Biglang bumukas ang pinto at sumulpot si Morgan. Hawak pa rin ang sombrero ni Miguel. Mama, pwede bang sa akin na lang po to? Bago pa makasagot si Shirley, biglang sumulpot si Miguel mula sa likod at niyakap si Morgan para makuha ang sombrero. Nagsimula na namang maghabula ng dalawa sa loob ng bahay. Diyos ko, kung sino man ang hindi titigil sa kakulitan may iwan dito sa bahay. Pagbabantangan ni Shirley. Kunwari galit pero halatang pagpigil nga ng tawa. Sa isang iglap, huminto ang dalawa at sabay na umupo sa tabi ni Murphy. Kunwari maamo nga ang mga kuting. Ready na po kami, Mama! Sabay nilang sigaw. Nako, kung ganyan lang kayo kabilis kumilos araw-araw, baka palagi tayong may outing. Puno ng sigawan at halakhakan ng paligid, habang ang magkakapatid ay busy nga sa pagsubok ng iba't ibang rides. Masayang hinahabol ni na Miguel, Morgan at Murphy ang isa't isa. Sabik na sabik sa bawat atraksyon ng kanilang makikita. Mama, gusto kong sumakay po sa roller coaster! Sigaw nga ni Miguel. Hawak ang kamay ni Shirley habang nakaturo sa matayog at matarik na ride. Naku anak, baka mahilo ka. Hindi pa natatapos ni Shirley ang sasabihin nang biglang sumingit si Morgan. Tara na Mama, ang saya kaya niyan. Dapat isama ka namin para mas thrilling po. Sige na po Mama. Sad pa nga ng kanyang mga anak. Napabuntong hininga na nga lamang si Shirley pero wala na nga siyang kawala. O sige na nga. Pero pagkatapos nito gusto ko namang mag-Ferris wheel. Dapat kasama ko kayong lahat.
Matapos nga ang nakakakabang biyahe sa roller coaster, nanginginig pa si Shirley habang humahalakak nga ang tatlo na anak. Ayan, nakaganti na kayo sa akin. Biro pa nga niya habang kinikiliti nga si Miguel na agad namang sumuko sa kakatawa. Nang sumapit ang hapon na tupad nga ang pangako ni Shirley, sumakay sila sa Ferris wheel. Unti-unting pumapaitaas ang cabin nila at pinagmamasdan nila ang buong amusement park na tila isang laruan mula sa itaas. Wow, ang taas natin! Mama, ang ganda ng view, di ba? Pulalas nga ni Murphy at Morgan habang mahigpit na nakahawak sa safety bar. Napangiti na nga lamang ang babae. Oo anak, mas maganda kasi kasama kayong tatlo. Malambing na tugon pa nga ni Shirley. Ngunit biglang dumaan ang malakas na ihip ng hangin. Sa isang iglap, nagkaroon ng bahagyang aberya ang Ferris wheel. Tumagilid ang cabin nila. Napakapit si Shirley sa safety bar pero dahil nga sa biglang paggalaw ng rides, nadulas nga siya. Mama! Sabay-sabay na sigaw nga ng magkakapatid habang nakikita nga nilang unti-unting nawawala sa paningin si Shirley at nauhulog nga pababa. Para bang bumagal ang oras. Napuno ng sigawan ng paligid at halos huminto nga ang mundo ng tatlong bata habang pinapanood nilang bumagsak ang pinakamahalagang tao sa buhay nila. Makalipas ang ilang oras ay nasa ospital na nga sila. Natulala lang sina Miguel, Morgan at Murphy habang nakaupo nga sa waiting area. Nanginginig ang mga kamay nila at halos hindi makapagsalita. Tumating ang doktor at lumapit nga sa kanila. Nasa koma ang mama niyo. Napatigil sila. Tumingin sa isa't isa at hindi alam ang gagawin. Mama! Mahinang bulungan ni Murphy at doon nga, tuluyang bumagsak ang kanilang mga luha. Lumipas ang ilang linggo mula nang makoma si Shirley at sa bawat araw na dumadaan, lalo lang nilang nararamdaman ang pagkawala nito. Ang dating masayang bahay ay napalitan ng katahimikan at lungkot. Pero ang akala nilang pansamantalang pag-aalaga ni Tio Gabriel na uwi sa mas masamang bangungot. Hoy Miguel, hugasan mo lahat ng plato sa lababo. Sigaw nga ni Gabriel habang nakasalampak sa sofa. Hawak nito ang beer at nanonood ng TV. Pero Tio, kakakain lang po namin, pwede po bang mamaya na lang po? Gagawin ko pa rin naman po eh. Mahinang sagot nga ni Miguel. Biglang lumipad nga ang tsinelas na Gabriel papunta sa kanya. Anong mamaya? Hindi kita pinapakain para lang magpahinga. Gawin mo na yan bago pa kita ipalapa sa aso. Si Morgan naman ay pinabuhat nga ang mga mabibigat na kahon mula sa garahe. Tiyo, ang bigat naman po nito. Reklamo nga niya pero isang malamig na tingin lang ang isinagot ni Gabriel. Mahina ka pala eh. Mukha ka lang malakas pero wala ka palang silbi. Asar pa nga nasabi nito bago binuhat nga ang pinapabuhat sa kanya. Si Murphy naman, ang pinakabata sa tatlo, halos araw-araw pinapatulog sa sahig at hindi man lamang binibigyan ng maayos na pagkain. Minsan, tahimik lang siyang umiiyak sa isang sulok, yakap ang isang lumang teddy bear na bigay ng mama nila. Lumipas ang mga araw, na puro hirap ang dinanas ng magkakapatid sa ilalim ng kamay ni Tio Gabriel. Madalas pang ang kinakaladkad ang mga to. Hindi lang tamad ang kanilang tiyo, lasenggo, abusado pa. Kahit sa sarili nga nilang bahay, para silang mga tauhan na kailangan magtrabaho para lang makakain. Kung gusto niyong kumain, magbanat kayo ng buto. Walang libre dito, mga patay gutom. Sigaw nga ni Gabriel isang umaga habang nagkakamot nga ng tiyan at nakataas pa ang paa sa hapagkainan. Nakatingin si Miguel sa dalawang magkapatid. Walang laman ang kanilang mga tiyan mula kahapon at ngayon inuutusan pa silang magtrabaho para lang makakain ng kahit kanin at asin. Pero wala silang magawa. Kung hindi sila kikilos, mamamatay sila sa gutom. Pagod na pagod nga sila sa bawat araw na lumipas. Kung dati, ang tanging iniisip nila ay kung anong laruan ang bibilhin nila kapag sumweldo nga si mama,
Ngayon, ang iniisip nila ay kung paano sila makakakain nang hindi nasasaktan. Gutom na nga silang magkakapatid habang nakatingin sa nilutong lugaw ni Gabriel. Umuusok pa, pero sabaw lang at konting kanin ang laman. "Kanin lang po ba, Tiyo?" Tanong nga ni Murphy, umaasang may isasahog pa nga ito. Biglang dumilim ang mukha ni Gabriel. "Bakit? Gusto mo ng ulam? Abay, hindi ka naman nagtrabaho kanina, di ba?" Napatigil si Murphy. Hindi siya nakahanap ng sapat na pag-iipon ngayong araw kaya wala nga siyang naiuwing gulay. "Kaya wala kang kain ngayon. Diyan ka lang at panoorin mo kaming kumain." Sabay hit-hit nga ng sigarilyo ni Gabriel. "Pero Tiyo, hindi pa po kumakain po si Murphy buong araw." Pakiusap nga ni Miguel. "Aba, sumasagot ka na ngayon ha?" Tumayo nga si Gabriel at lumapit kay Miguel. Sabay hampas ng kahoy sa mesa. "Kung ayaw mong matulad sa kanya, huwag kang makialam." Tahimik na nga lamang si Miguel. Pinigilan ng luha habang nakatingin sa kanyang kapatid na si Murphy. Nakayuko ito at pinapakalma ang kumakalam na tiyan. Nang makatulog si Gabriel matapos malasing, dahan-dahang hinilangan ni Morgan ang maliit na mangkok ng lugaw papunta kay Murphy. "Kain ka na. Bilisan mo bago magising si Tiyo." Bulunga niya. Napaiyak si Murphy sa sobrang gutom at pagod. Pero hindi na nga siya nagdalawang isip pa. Agad niyang kinain ng lugaw kahit sumunod na araw lalong naging malupit nga ang kanilang Tiyo Gabriel. Hindi lang ito naguutos ng gawaing bahay, pati pagkain nila ay sinasadya niyang bawasan. Minsan tinitibid sila sa kanin at binibigyan ng toyo at tubig, habang siya naman nagpapakasarap sa karne at alak. Ngunit ang tatlong magkakapatid ay hindi basta-basta nagpapatalo. Kahit mukhang sunod-sunuran sila, sa likod ng kanilang mga inosenteng mata ay may nabubuong plano. Nang matiyak nga nilang tulog si Gabriel, nagtipo ng tatlo sa isang sulok na kanilang maliit na kwarto at pabulong silang nag-usap. "Dapat matuto siyang hindi tayo basta-bastang inaalipin." "Ano yan?" "Vinegar at sili." Pag-uusap nga ng tatlo at si Miguel nakangisi habang hawak nga ang isang maliit na bote. "Kapag nilagay natin to sa alak niya, siguradong masisindak siya." "Wag lang yan. Dagdagan pa natin. Naalala niyo pa yung patay ni Ipis sa may banyo? Lagay natin dun sa inumin niya." Singit pa nga ni Murphy. Sa ngayon nakangiti na rin. Napangisi ang dalawa. Hindi sila karaniwang gumagawa ng kalokohan pero ngayon lang sila nakaramdam ng kakaibang saya sa paghihigante. Kinabukasan tulad ng nakagawian, nagsimulang uminom nga ng alak si Gabriel habang nakasandal sa sirasirang sofa. Hindi nito napansin na may halong suka, sili at isang durog na patay na ipis ang bote niyang hawak. Paglagok niya, biglang napangiwi ang kanyang muka. Napamura na nga lamang ito at napasigaw. Niluwa ang iniinom. Para siyang nilason, napatayo na nga lamang siya bigla at nagmumumura at dumura ng ilang beses. Natawa ng bahagya si Miguel, pero agad niyang tinakpan ng bibig at si Morgan naman, kunwaring nag-aalala. "Bakit po, Tiyo? Masarap ba? Baka po panis na po yung alak." "Panis? Lason to!" Lit nga nasaad nga ni Gabriel. At hinagis nga ang bote pero napailing na nga lamang ang magkakapatid. "Baka po dapat kayong magpatingin po sa doktor. Baka po may masama kayong nakain." Dagdag pa nga ni Murphy, kunwari inosente. Halos lumabas ang litid ni Gabriel sa leeg. Sinipa niya ang mesa at halos magwala nga sa galit. "Kapag nalaman kong may kagagawan kayo nito, ibabaon ko kayo sa lupa." Banta pa nga niya. Pero ang tatlo nagkatinginan lang at nagkunwaring walang alam. Hindi pa nga sila tapos. Alam nilang hindi sapat ang isang beses na ganti. Kaya naman nang muli nga silang utusan ni Gabriel na magluto, sinigurado nga nilang magpapasaya sila. Habang si Gabriel ay nagluluto ng ulam, sinigurado nga nilang magpapakasaya sila. Habang si Miguel nagluluto ng ulam, palihim niyang nilagyan ito ng maraming asin. Sobrang dami, parang alat ang dagat.
Si Morgan naman nagtimpla ng kape pero imbes na asukal, asin ang ginamit niya. Samantalang si Murphy naman ay may espesyal na kontribusyon. Nilagyan niya ng durog na sili ang sabon ni Gabriel. Sobrang anghang na parang mamamatay na nga ang kakain nito. Pagkalapag nila ng pagkain sa lamesa, agad na sumandok na si Gabriel. Hindi na nga siya nagduda dahil gutom na nga siya. Aba, kahit papaano may silbi rin kayo. Sabi nga niya, bago sinubo nga ang unang kutsara ng kanin at ulam. Isang saglit lang ay nailuwan na nga niya ito dahil sa lasa. Teka, bakit napakaalat nito? Napamura nga siya at halos mabilaukan. Hindi pa siya nakabangon mula sa alat, nang agad nga niyang tinungga ang kanyang kape pero imbes na gumaan ang pakiramdam niya, lalo nga siyang napangiwi. Anong klaseng kape to? At nang sa wakas tinikman nga niyang sabaw, doon na nga siya tuluyang napasigaw. Halos mawalan nga siya ng hininga sa sobrang anghang. Naghanap nga siya ng tubig pero ang inabot nga niya ay suka na nilagay nga nila sa baso. Napahalakhak tuloy sina Miguel, Morgan at Murphy. Hindi na nga nila mapigilan ng tawa. Para silang nanonood ng comedy show nang makita nga nilang namumula nga si Gabriel. Pawis na pawis at nag-aapoy ang bibig. Pero kahit anong hanap wala nga siyang makita. Sa sobrang desperado, tinungga niya ang isang pitsyel ng tubig na may halong malamig na sabaw. Na itinabi nga ng magkakapatid kanina pa at mukhang nung isang araw pa nga ito, kaya may amoy na. Napaduwal siya at halos himatayin sa galit. Sinong gumawa nito? Sigaw nga ni Gabriel. Baka pong may sumpa ang pagkain, sagot nga ni Murphy. Kunwaring nag-aalala, dagdag pa nga ni Morgan. Si Miguel naman hindi na nga nag-aaksaya pa ng panahon na tumaktok kunwari seryoso. Tiyo, baka po may nagpaparusa po sa inyo. Kayo po ba'y mabait na tao? Nanginginig nga sa galit si Gabriel. Tarantado kayo ah. Hindi niyo ako maloloko. Alam kong kayong may pakana nito. Pero bago pa nga siya makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanilang kapitbahay ni si Aling Ursing, ang usisera nga ng barangay. Gabriel, anong kaguluhan to? Tanong nga ng matanda. Wala, huwag kang makialam. Sagot ni Gabriel pero pulang-pula nga ang mukha niya sa inis. Si Miguel ang unang sumagot bago pa nga makapag-isip si Gabriel ng palusot. Tiyo, diba sabi mo kanina gusto mong mag-ensayo sa pagkain ng maanghang? Tignan mo, Aling Ursing ang tapang niya o halos umiiyak pero tuloy pa rin. Oo nga po, siguro gusto niya pong sumali sa spicy food challenge. Dagdag pa nga ni Morgan. Naku Gabriel, matanda ka na para sa ganyan. Magpapakabata ka pa? Baka takihin ka. Sabi nga ni Aling Ursing habang umiiling-iling pa. Mula sa gilid ng katinginan ng tatlong magkakapatid. Hindi lang nila nagantihan si Gabriel na pahiya pa nga ito sa buong barangay. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid nang makitang lalaking lumabas mula sa kwarto ng kanilang ina. Matangkad ito at may matipunong pangangatawan, may bakas ng pag-aalala sa mukha pero hindi ito mukhang doktor o nurse. At lalo namang hindi ito kamag-anak na kilala nila. Si Miguel ang unang lumapit kasunod nga sina Morgan at Murphy na parehong nakahunot ang noo. Sino kayo? Matapang na tanong nga ni Miguel. Ang lalaki? Na tila nagulat sa biglaang pagtatanong ay tumingin sa kanila ng diretsyo. Kaibigan ako ng nanay niyo. Hindi na kumbinsi ang isa sa mga triplets na si Morgan. Kaibigan ni Mama? Bakit ngayon lang po namin kayo nakita? Imbes na sumagot kaagad, saglit na tumingin ang lalaki sa pinto ng kwarto, saka bumuntong hininga. Matagal akong wala, pero gustong-gusto ko talaga siyang bisitahin. Di sana po noon pa. Alam mo ba kung gaano kahirap tong pinagdadaanan po namin? Napayo ko ang lalaki para bang alam niyang may kasalanan siya pero hindi niya maipaliwanag. Pasensya na. Mabilis na lumapit nga si Miguel. Itinutok ang daliri nga sa dibdib ng estranghero. Kung talagang kaibigan ka po ni Mama, dapat matagal mo na po siyang binisita. Baka isa ka lang sa mga nagpapanggap eh. Napansin nilang humigpit ang panga ng lalaki pero hindi ito nagtaas ng boses. Sa halip malalim itong huminga sa kanila.
Alam kong mahirap paniwalaan pero wala akong masamang intensyon. Kung wala ka pong masamang intensyon, anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ni Mama at paano mo nalaman na nandito siya? Tanong nga ni Murphy. Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo halatang nag-iisip kung paano sasagutin iyon. Pero bago pa nga siya makasagot dumating ang doktor. Ano tong ingay dito? Tanong ng doktor at agad na lumapit nga si Miguel dito. Dok, sino po to? Bakit po siya nakapasok po sa kwarto ni Mama? Tumingin nga ang doktor sa lalaki at parang nag-aalanganin bago sumagot. Nagpakilala siyang malapit na kaibigan ng pasyente, kaya pinayagan naming bumisita. Mas lalong nagpanting ang tenga ng tatlong magkakapatid. Sino itong lalaking basta na nga lamang pumasok at sinasabing kaibigan ng kanilang ina? Tumikhim ang lalaki. Pasensya na kung nagdududa kayo. Naiintindihan ko naman. Biglang lumapit nga si Murphy at nakataas pa ang kamao. Pwes, kung wala kang masamang balak, umalis ka na lang. Ngunit bago pa nga siya makasuntok, mabilis na hinawakan ng lalaki ang braso niya. Hindi sa paraang nananakit kundi para pigilan lang siya. Sandali lang. Hindi ako lalaban pero may isang bagay lang akong gustong sabihin. Mahinahong sabi ng estrangherong lalaki. Napasingap sina Miguel at Morgan. Nang makita nga nilang lumalim nga ang tingin ng lalaki sa kanila. Isang tingin na parang may itinatagong lihim. Ano po yun? Iritadong tanong nga ni Miguel. Huminga ng malalim ang lalaki at tila nag-aalangan pa rin. Pero sa huli isang simpleng sagot lamang ang sinabi nito. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Napakamot nga sa batok si Miguel. Hindi alam kung ano ang isasagot. Si Morgan naman napairap nga, mukhang hindi kumbinsido. Samantalang si Murphy naman, ang pinakabibo sa kanilang tatlo, tuluyan ng sumimangot. Ano to, teleserye? May mystery man na biglang lalabas tapos ang drama ng linya? Bulungan ni Murphy kay Morgan. Pero bago pa nga sila makapag-react, biglang may nilabas ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Isang makapal na bundle ng pera. Ano to? Tanong ni Miguel at nakakunot ang noo. Kunin nyo. Bumili kayo ng makakain. Mukhang hindi pa kayo kumakain eh. Sagot nga ni Floyd at tinabot nga sa kanila ang pera. Napatingin ang tatlo sa isa't isa sabay na palunok. Hindi nila gustong aminin pero tama ang lalaki. Kanina pa nga talaga kumakalamang sikmura nila. Pero syempre hindi pwedeng tanggapin na lang ito ng basta-basta. Wow! Akala mo naman madaling bilhin po ang tiwala namin. Ano to, bayad po para manahimik kami? Singhal pa nga ni Murphy pero hindi nga niya maalis ang tingin sa pera. Huli na ako sa eksena pero wag naman ganun. Sagot nga ni Floyd walang bakas ang inis ang muka. Gusto ko lang kayong tulungan. Mas lalo silang nagduda. Ano pong kapalit? Seryosong tanong ni Morgan. Wala. Nagkatinginan ng tatlo ulit. Parang hindi sila sanay sa ganun. Lalo na't mula sa isang estrangherong bigla na nga lamang lumitaw. Tahimik na, kinuha nga ni Miguel ang pera. Baka peking pera to. Baka monopoly money to, no? Bulong nga ng lalaki. Habang sinusuri nga ang 1,000. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Murphy at biglang inagaw ang 1,000. Tinignan sa ilalim ng ilaw. Sinuri kung may watermark. Mukhang totoo. Bulong niya. Galing kaya to sa illegal na negosyo? Hinala nga ni Morgan. Napailing si Floyd. Tama na yan, bumili na kayo ng pagkain bago pa kayo mawala ng malay sa gutom. Walang sinayang na oras si Murphy. Tara na nga bago pa niya bawiin. At gaya nga ng inaasahan, agad silang naglakad palayo. Pero habang nasa elevator na nga sila, biglang nagsalita si Morgan. Alam niyo, parang familiar yung lalaking yun. Napatigil nga sina Miguel at Murphy. Familiar sang banda? Ulit naman ni Murphy at nakataas pa nga ang kilay. Ewan, parang nakita ko na siya dati. Alam ko na. Ano yun? Sabay na tanong nga ng dalawa.
Napahinto si Miguel at saka malalim ang pag-iisip. Parang kamukha niya Biglang bumukas ang elevator at naamoy nila ang mabangong singaw nga ng Jollibee mula sa baba. Tsaka na yan, Jollibee muna. Yan ang tunay na priority. Sigaw nga ng dalawa sa mga triplets. Habang abala ang tatlong magkakapatid, sa pagpili ng pagkain sa counter ng Jollibee, isang lalaki ang tahimik na nakamasid sa kanila mula sa hindi kalayuan. Nakatayo lang siya sa gilid, nakayuko ng bahagya at tila nag-iisip ng malalim. Kanina pa pinapanood ni Floyd ang tatlo, ang likas na sigla nila, ang pagiging maingay at walang tigil na pagtatalo nga kahit tungkol lang sa kung anong flavor ng chicken joy ang mas sulit. Parang hindi nila alintanang bigat ng sitwasyon ng ina nila. Pero alam niyang hindi totoo yun. Sila ang dahilan kung bakit siya nandito. Kaninang umaga lang niya nalaman ang tungkol kay Shirley, isang dating kakilala ang nagbanggit sa kanya tungkol sa pagkakakoma ng dating asawa. At kahit matagal na nga siyang lumayo, hindi niya napigilan ang sariling kailangan niyang makita siya. Kailangan niyang makita sila. Noon pa man, alam niyang may anak nga siya kay Shirley, pero hindi niya akalaing tatlo. Hindi niya akalaing ganito sila kalalaki, kasing sigla at kasing talino ng ina nila sa pambabara. Napangiti sila ng bahagya nang makita nga si Murphy na pasimpleng dinagdagan ang order habang si Miguel at Morgan ay abala sa pag-uusap at parang walang nagbabantay. Pero mabilis na kinurot nga ni Miguel si Murphy nang mapansin ang kalokohan nito. Pero kahit anong tindi ng kagustuhan nga niyang lumapit at sabihin ng totoo hindi nga niya magagawa. Matagal na nga silang hiwalay ni Shirley. Legal na. At bago pa nga sila tuluyang naghiwalay, isang bagay ang malinaw sa sinabi nito. Wala kang karapatang lumapit sa mga anak ko. Hindi niya alam kung galit pa rin sa kanya si Shirley matapos ang lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung may puwang pa nga siya sa buhay ng tatlong bata sa harapan niya. Pero ang alam niya lang ngayon, wala siyang balak lumayo ulit. Kahit sa malayo babantayan niya sila. Kahit hindi nga siya kilala ng sarili niyang mga anak, sisiguraduhin niyang hindi sila mapapahamak. Lalong lumalim nga ang pag-iisip ni Floyd nang makita niyang paalis na ang tatlo. Bitbit ang napakaraming take-out na tila para sa isang buong pamilya. Bago nga sila makalabas ng fast food, biglang lumingon si Morgan at napaatras tuloy si Floyd at bahagyang yumuko para magtago sa poste. Napakunot noo nga si Morgan, tila may napansin. Uy, tara na. Parang may nakatingin kasi sa akin Ano ka ba? Marami talaga nakatingin kasi ang ingay-ingay mo mag-order Hindi, parang kanina pa aba, sino naman yan? Sigurado kung naawa lang sa triplets na gutom. Sagutan nga ng tatlong bata. Nagkatawanan na nga lamang dalawa pero si Morgan, saglit pang lumingon bago sumunod sa mga kapatid. Naglalakad ang tatlong magkakapatid pa uwi mula sa ospital. Abala sila sa pagkain ng kanilang take-out. Si Murphy gaya ng inaasahan, hindi na nga makapaghintay at kumakain na nga ng fries habang naglalakad. Grabe, buti na lang talaga may nag-abot ng pera sa atin. Pero ang tanong, bakit? Yun nga rin ang iniisip ko parang may kakaiba sa lalaking yun. Malay natin baka long lost ninong natin sa binyag. Ewan, pero gusto ko siyang makita ulit. Iba yung pakiramdam ko Sagutan pa nga ng triplets. Pero bago pa nga nila napag-usapan ng mabuti, pagdating nila sa bahay napansin nilang bukas ang ilaw ng sala. Dahan-dahan silang lumapit at sumilip sa loob. Nandun si Tio Gabriel. Kausap ang isang lalaking nakatalikod sa kanila. Malalim at seryosong usapan. At sa unang tingin, parang normal lang ito pero nang marinig nila ang susunod na sinabi ni Gabriel, napalitan ng kaba ang kanilang gutom. Siguraduhin mong hindi na siya magigising. Halos matapon ni Murphy ang kanyang fries. Alam mo na ang gagawin. Hindi ko hahayaang mapunta sa kanyang kayamanan ng ama namin. Kapag nawala si Shirley, akin ang lahat. Halos mapasigaw nga si Morgan pero mabilis nga siyang tinakpan ni Miguel. Hindi sila makapaniwala.
Akala nila simpleng masungit lang si Gabriel, pero hindi nila inakala na kaya nitong gumawa ng ganitong kabuktutan. Anong gagawin natin? Tatawagan natin ang pulis? Hindi pwede, wala tayong pruwebe. Sagutan nga nila Murphy, Morgan at Miguel. Nag-isip silang tatlo, pero bago pa nga sila makapagdesisyon, biglang tumayo ang kausap ni Gabriel. Gagawin ko ang trabaho, pero doble ang bayad. Abay tarantado ka! Singhal pa nga ni Gabriel. Sisingilin mo ako habang nasa ganitong sitwasyon? Kung gusto mo talaga mawala si Shirley, bayaran mo ako ng maayos. Tahimik silang nagmamatsyag sa labas. Hanggang sa biglang lumapit si Gabriel sa lamesa. Kinuha ang isang sobre at ibinato sa lalaki. Ayusin mo na to bago pa may makalata. Dahan-dahan silang matras. Pero sa malas na tapakan nga ni Murphy ang isang lumang lata sa sahig. Tumahimik sa loob ng bahay. Teka, may tao ba sa labas? Narinig nilang sabi ni Gabriel. Nanlaki ang mga mata ng triplets at sa sobrang kaba halos hindi sila makagalaw. Takbo! Saad nga ni Miguel, agad na hinila nga sina Morgan at Murphy palayo. Pero huli na dahil biglang bumukas ang pinto. Hoy, anong ginagawa dyan? Sigaw nga ni Gabriel. Hindi na sila naghintay pa. Sa isang iglap, nagtatakbo nga silang tatlo palabas ng bakuran. Pero mabilis si Gabriel. Lumabas ito, hinabol sila at tila handang gawin ang lahat para hindi nga sila makatakas. Nang akala nilang maabutan na nga sila, biglang may sumulpot nga na isang anino mula sa gilid ng kalsada. Mabilis itong kumilos. Isang malakas na sipa ang tumama nga sa tiyan ni Gabriel. Dahilan para mapatumba nga ito sa lupa. Timepers, masyado kang aggressive tol, sada man ni Floyd. Nanlaki ang mga mata ng triplets. Bago pa nga makabangon si Gabriel, lumapit si Floyd, yumuko at bumulong sa kanya. Alam kong binabalak mo. At hindi ko yun hahayaan. Layuan mo ang mga bata at lalo na si Shirley. Matapang na saad nga ni Floyd. Wala kang karapatan. Singhal nga ni Gabriel kahit napapangiwi na nga sa sakit. Dapat ako ang may-ari ng lahat ng kayamanan, hindi siya. Ngunit isang matalim na tingin lang ang isinagot ni Floyd bago bumalik sa tatlo. Tara na, baka bumangon pa yung buwisit na yan. Sumunod naman kagad ang triplets kahit marami nga silang tanong. Kinabukasan hindi mapakali ang magkakapatid. Hindi lang dahil sa nalaman nga nilang plano ni Gabriel laban sa kanilang ina. May iba pa nga silang gustong malaman. Hoy, napansin niyo ba? Kung totoong galit sa atin si Tio Gabriel, bakit hindi pa niya tayo pinalayas noon pa? Ako nga, iniisip ko kung bakit ang yaman niya pero parang pinaparamdam niya sa atin na utosan lang tayo. Sagot nga ni Miguel. Isipin mo to, kalahati pala ng mana ni Mama, dapat hati nila ni Gabriel. Pero dahil si Mama ang legal na anak, siya lang ang may karapatan sa kumpanya. Yun ba yung dinig natin kagabi? Na kapag nawala si Mama, mapupunta sa kanya lahat? Eksakto! Pero bakit parang may tinatago pa siya? Sagutan pa nga nila. Habang may hawak nga na lumang dokumento nga na nakita nila sa kwarto ni Gabriel. Dahil sa matinding pagdududa na pagdesisyonan nga nilang sundan si Gabriel para alamin kung ano ang pinaggagawa nito. Sa tuwing umalis ito ng bahay, hindi nila alam kung saan pumupunta. At ngayon oras na para malaman nila. Ilang araw matapos ang insidente, sinundan nila si Gabriel nang umalis nga ito isang gabi. Matapos ang halos isang oras na pagbibisikleta sa kalagitnaan ng lungsod, huminto ito sa isang lumang gusali. Walang karatula pero mukhang isang pribadong opisina. Dito pala siya laging nagpupunta. Bakit parang sketchy itong lugar? Pasukin natin. Baka mabuking tayo. Relax ka lang, akong bahala sa lock. Sagutan nga nila Morgan, Murphy at Miguel at tinitiyak din na wala ngang bantay. Pagkapasok nila sa loob, bumungad sa kanilang isang malawak na opisina. Puno ng mamahaling gamit, mga filing cabinet at isang malaking desk na mukhang pagmamay-ari nga ng tiyuhin nilang si Gabriel. Sa gitna ng paghalungkat nga nila, isang lumang kahon ang nahanap ni Miguel sa ilalim ng mesa.
Nang buksan niya ito, bumungad sa kanila ang mga dokumento, mga papeles ng transaksyon, bank statements, at isang pirma ni Shirley. Fake to. Kinopya niya yung pirma ni Mama para ilipat sa kanya ang mga shares. Biglang may nakuha nga si Morgan, isang maliit na envelope na may nakasulat na amusement park. Sa harap, nagtaka sila. Di ba yun yung araw na nahulog si Mama sa Ferris wheel? Tanong nga ni Miguel at mabilis na binuksan ang envelope. At doon nila nakita ang blueprint ng Ferris wheel. May mga markang pula sa isang bahagi ng mekanismo. May kasama rin itong isang sulat. Siguraduhin mong malalaglag siya. Inasikaso ko na ang mekanismo. Huwag mong palpakin ha. Napatigil sila. Nanlamig ang buong katawan ni Murphy. Si Tio Gabriel? Siyang may pakana ng aksidente ni Mama? Hindi yun aksidente. Sinadya niyang ihulog si Mama. Gaano na siya katagal nagpaplano ng ganito? Bago pa nga nila maproseso, ang natuklasan biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita silang tatlo sa loob ng opisina niya at hawak ang kanyang mga sekreto. Kayo? Anong ginagawa niyo rito? Sigaw nga niya. Sa gulat muntik nang mahulog ni Murphy ang mga papel. Takbo! Sigaw nga ni Miguel at agad nga na sinunggaban ng envelope bago sila nagkanya-kanyang sibat palabas. Hinabol sila ni Gabriel. Sinubukan silang abutan pero sanay nga sa abulan ng cute na mga triplets. Tumakbo sila palabas ng gusali, nagpaliko-liko sa makakitid na eskinita para takasan siya. Pero sa malas, na-corner sila sa isang dead end. Wala na kayong tatakbuhan pa. Humihingal na lumapit nga si Gabriel. Mukhang masyado kayong mausisa. Kami lang ba? Ikaw ang traidor. Sinaktan mo si Mama, ikaw ang nagtakda ng pagkahulog niya. Ngumisi si Gabriel. Matagal ko nang dapat ginawa yan. Wala siyang karapatang angkinin ang mana na dapat sa akin. Matapang nasaad pa nga ni Gabriel. Muntik nang sugurin ni Murphy si Gabriel pero bago pa nga siya makalapit, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Gabriel. Walang gagalaw sa mga anak ko! Malamig na sabi nga ni Floyd habang nakatayo sa harapan ng triplets. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hawak nga ang dugo ang labi. Anak mo? Ha? Wala kang karapatang tawagin silang ganyan. Ikaw ang umalis. Ikaw ang walang kwentang ama. Hindi natinag si Floyd. Oo, umalis nga ako. Pero hindi ibig sabihin nun pababayaan ko silang mapasama sa isang demonyong tulad mo. Tahimik lang ang triplet sa likod. Kulat pa rin sa sinabi ni Floyd. Anak? Bulungan ni Morgan. May tatay pala tayo? Dagdag nga ng dalawa. Tumingin si Floyd sa kanilang tatlo. Oo, ako ang ama niyo at ayokong may mangyari sa inyo. Nanatiling nakatutok ang tingin ng triplets kay Floyd. Hindi pa rin makapaniwala sa revelasyon nito. Anong ibig mong sabihin ikaw ang tatay namin? Nahutal nga na tanong nga ni Miguel. Tumikim si Floyd bumaling sa kanila pero hindi na nga nagawang sumagot. Dahil sumugod muli si Gabriel. Huwag kang umepal dito, Floyd. Matagal ka nang wala. Wala kang pakialam sa pamilyang to. Pero sa isang iglap sinalubong nga ni Floyd ang galit na suntok nga ni Gabriel. At sa halip na umatras, isang mas malakas na suntok ang ibinalik nga niya. Pagsak si Gabriel sa semento. Duguan ng labi. Humihingal pero hindi na nga nakabangon kaagad. Wala na akong pake kung anong iniisip mo. Ang malaga, hindi ko hahayaang saktan mo pa ang pamilya ko. Malamig na sabi naman ni Floyd. Napatitig ang triplet sa eksena. Hindi lang dahil sa bigat ng revelasyon pero dahil sa unang pagkakataon may isang taong lumaban para sa kanila. Paano ikaw ang tatay namin? Tanong nga ni Murphy. Matagal na akong umalis sa buhay ng nanay niyo. Sagot ni Floyd habang nagmamaneho ng sasakyan nila palayo. Legal kaming naghiwalay at kinuha niya ang lahat ng karapatan sa inyo. Hindi ko alam na kayo pala ang triplets na yun. Hanggang ngayon, tahimik lang silang tatlo. Si Miguel ang unang sumingit. At bakit ka biglang bumalik? Napabuntong hininga si Floyd.
Kasi nalaman kong nasa panganib si Shirley. At ngayon pati kayo. Nagkatinginan ng magkakapatid. Teka, so yung inabot mong pera, nung nasa ospital tayo, totoo bang gusto mo lang kaming pakainin o sinusubukan mong magpakul? Biglang naisip nga ni Morgan. Napakamot si Floyd. Pwedeng pareho. Takte, ang drama ng buhay natin mga kapatid. Iyan ang gagawin natin kay Tio Gabriel. Hindi siya titigil. Reklamo naman ng isa sa mga triplets na si Murphy. Seryosong tinignan ni Floyd ang daan. Walang mag-aalala. Hindi tayo maubusan ng paraan. Ano pong plano? Tanong ni Miguel. Isang matalim nga ng ngiti ang sumilay sa labi ni Floyd. Kung gusto niyang lumaro, di laruin natin siya. Mula sa itaas ng isang lumang gusali nakadangang magkakapatid habang nakasilip sa bintana ng opisina ni Gabriel. Suot ni Miguel ang malaking shades na parang pulis. Si Murphy naman ay may hawak na walkie-talkie na laruan lang at si Morgan naman may dala pang bag ng chichirya habang naka-sniper pose gamit ang laruan nilang teleskopyo. Sa likod nila ay si Floyd nakahalukip-kip lang. Tinititigan ng tatlo na parang hindi makapaniwala sa ginagawa nila. Na para bang mga totoong investigador ang mga to. Mga anak, sigurado ba kayo sa gagawin natin to? Sigurado ba kayong kaya nyo? Tanong nga ni Floyd at bahagyang nakakunot ang noo. Shh, tatay, delikado tong misyon namin. Walang istorbo, okay? Serious, focus tayo. Sagot nga ni Murphy habang pinapaandar ang laruan niyang laptop na hindi naman naka-on. Napabuntong hininga na nga lamang si Floyd. Okay mga utol. Base sa research natin, may secret vault si Tio Gabriel sa opisina niya. Dito niya tinatago ang mga peking papeles at CCTV footage ng amusement park. Sad nga ni Miguel. Tapos kapag nakuha natin yung ebidensya, pwede na siyang ipakulong! Yay! Dagdag pa nga ni Morgan habang ngumunguya pa nga ng chichirya at tumatawa pa. Napakamot na nga lamang sa batok si Floyd. Seryoso ba talaga to? Siyempre tay, gusto mo bang manatili siyang malaya? Singhal pa nga ni Miguel. Okay, fine. Pero akong bahala kung may biglang dumating sa gwardya. Nagsimula ng gumalaw ang magkakapatid. Gumamit sila ng maliit na lubid para bumaba nga sa fire exit. Kahit na literal, nahagdan lang naman yun. Pagdating nila sa likod ng opisina, ginamit nga ni Murphy ang hairpin niya para buksan ang pinto. Napasimangot si Gabriel. Aba, bakit parang ang bilis mong mabuksan yan? Ilang taon mo na bang ginagawa yan, ha? Shh, huwag kang maingay. Dito na tayo. Sagutan pa nga nila Murphy at Miguel. Sa loob ng opisina ni Gabriel, ay kaliwa at kanan silang tumatakbo na parang mga ninja. Nang marating nila ang vault, lumabas ang isang matinding problema. Ang combination code. Kamot ulo na nga lamang sila. Naku, paano natin ito bubuksan? Kung si Tio Gabriel ang may-ari nito, malamang ang password niya ay isang bagay na sobrang importante sa kanya. Kasakiman? Pera? Mukha niya? Sunod-sunod na sagutan pa nga nila Murphy, Morgan at Miguel. Nagsimula na nga lamang silang mag-type ng iba't ibang passwords nang biglang nag-access granted. Nagkatinginan nga ang tatlo sa isa't isa. Uy, anong pinindot mo? Ano lang, tinype ko lang yung pangalan niya. Gabriel 123. Nagkatinginan nga ang magkakapatid sabay tumawa ng malakas. Nakahanap sila ng mga peking dokumento, bank statements, at ang pinakamatindi isang USB o flash drive na may CCTV footage ng amusement park. Nandito na ang ebidensya! Sigaw nga ni Murphy habang kinakapang laman ng vault. Nakatayo ang magkakapatid sa harapan ng judge. Suot ang pinakamalinis nilang damit, kahit na may bahagyang mansya ng ketchup sa damit ni Murphy dahil nag-chicken joy pa nga siya bago dumating. Nagmistulan na silang parang mga lawyer doon sa korte. Si Gabriel naman ay nakaposas at nakaupo sa bench ng akusado. Si Floyd ay nasa gilid lamang nakahalukip-kip habang nakabantay sa kanila. Unang lumapit si Miguel sa judge. Your Honor,
May dala po kaming matinding ebidensya laban po kay Tio Gabriel. Natuwa nga ang judge, pero hindi niya pinahalata. Sa isip-isip kasi niya ay bagay na mag-abogado ng 3 bata dahil genius at matalino nga ang mga ito sa pag-iimbestiga. Pero syempre, kumilos lamang siya ng formal o profesional para hindi mahalata. Bahagyang nagtaas ang kilay niya. Gaano katindi? Agad na inabot nga ni Murphy ang USB. Naku, super tindi po, Judge. Parang last boss sa video games. Sinenyasan nga ng judge ang court staff para i-play ang laman ng USB. Sa malaking screen, lumabas ang CCTV footage ng Ferris wheel noong araw na nahulog nga si Shirley. Kitang-kita na may isang lalaki na nagsuot ng itim na jacket na may ginagawa sa mekanismo ng ride bago ito nagkaaberya. Biglang nag-pause ang video, napanganga ang lahat sa loob ng courtroom. Yan, Judge! Si Tio Gabriel yan! Siya ang mastermind at siyang kontrabida sa buhay namin! Sigaw nga ni Morgan habang tinuturo ang screen. Napahiling ang judge. May iba pa ba kayong ebidensya? Tumayo si Miguel at inilabas nga ang mga peking dokumento na galing sa vault ni Gabriel. Meron pa po! Tignan niyo po to! Peke ang pirma ni Mama. Pinasa niya sa sarili niya. Ang kayamanan namin parang sinulo niya lahat ng manok sa bucket meal. Nagtinginan nga ang mga abogado, pati ang judge. Habang tinitignan ang mga dokumento, napahampas na nga lamang sa mesa si Gabriel. Mga batang to, hindi niyo ako matatalo. Bata lang kayo, wala kayong alam sa korte. Pero biglang tumayo nga si Floyd at dumiretso nga ng tingin kay Gabriel. Hindi lang sila basta mga bata, mga anak ko sila. Napatingin ang triplets kay Floyd. At sa unang pagkakataon parang may ibang init sa dibdib niya. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng courtroom. Nagtaas ng martilyo ang judge at bumaling nga kay Gabriel. May sapat na ebidensya para kasuhan na ang attempted murder, falsification of documents at iba pang illegal na gawain. Ikaw ay huhuliin at lilitisin. Nagpumiglas nga si Gabriel pero wala na nga siyang nagawa pa nang dakpin na nga siya ng mga pulis. Pagkatapos ng trial, lumabas ang magkakapatid kasama nga si Floyd. Tahimik silang tatlo na parang nag-aalangan nga hanggang sa biglang nagsalita si Murphy. So tatay ka nga po namin? Tumango si Floyd. Oo. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na bumaling kay Floyd. Wala ka bang baong pera dyan, tay? Gutom na po kami. Ani nga ni Morgan. Napabuntong hininga si Floyd bago natawa. Sige na nga pero sa susunod ako nang magbabantay sa inyo. Tahimik ang silid ng ospital kung saan ang triplets at si Floyd. Ang tanging naririnig lang ay ang mahihinang tunog ng monitor at ang marahang paghinga ni Shirley. Nakaupo sa gilid ng kama si Miguel, hawak ang kamay ng ina. Si Murphy naman nakadungaw nga sa bintana hanggang habang nga si Morgan nakahiga sa maliit na couch. Tahimik lang pero paminsan-minsang sumusulyap kay Shirley. Si Floyd naman ay nasa pinto lang at nakamasid sa kanila. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong sitwasyon pero kahit anong mangyari hindi na nga siya aalis. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Shirley. Nanlaki mata ni Miguel. Guys, gumalaw si Mama! Mama! Parang kidlat na lumapit nga si Murphy at Morgan. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Shirley. Parang hirap pa nga siyang makita nang maayos ang paligid. Sinubukan niyang gumalaw pero mahina pa ang katawan niya. Nagkatinginan ng triplets hanggang sa lumabas nga ang unang mahina at paos na salita ni Shirley. Ang gwagwapo niyo pa rin. Napanganga ang tatlo. Halos matawa nga si Murphy. Si Mama talaga, kakagising lang nagpapatawa ka agad. Pero nang tuluyan ang lumabas ang luha sa mata ni Shirley, napalitan ng tuwa ang gulat nila. Anak, anong nangyari? Bakit kayo nandito? Nasaan tayo? Mahina niyang nilapit nga ang kamay sa mukha ni Miguel. Nagkatinginan ng magkakapatid. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ng buo. Pero hindi nila kailangan magsalita. Dahil biglang lumapit nga si Floyd sa kama, lumuhod at hinawakan nga ang kamay ni Shirley. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Napasinghap si Shirley. Floyd? Tumango nga si Floyd. Ako nga. Hindi agad nakapagsalita si Shirley. Kita sa mukha niya ang gulat at hindi niya akalain na ito ang unang makikita niyang pagmulat ng mata. At lalo nga siyang nagulat nang biglang lumapit ang triplets kay Floyd. Tay, paliwanag mo nga to kay Mama. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Shirley. Anong sinabi niyo? Alam na nila ang totoo. Diretsahang sa adaman ni Floyd. Isang linggo na nga ang nakakalipas mula nang magising si Shirley. Ngayon ay makakauwi na nga siya sa wakas kasama ang triplets. Nasa loob sila ng sasakyan at walang nagsasalita. Abala si Murphy sa pagkain ng chicheria at si Morgan naman ay nakikinig sa earphones at si Miguel nakasandal sa bintana na nagmumuni-muni. Si Shirley ay tahimik lang na nakatingin sa labas habang si Floyd ay siyang nagmamaneho. Matagal-tagal na rin simula noong huli nga silang magkasama ng ganito. Nung hindi pa nga sila estranghero sa isa't isa. Napatitig si Shirley kay Floyd. Na seryosong nagdadrive. Kung tutuusin hindi naman ito masyadong nagbago. Mas matured na nga ang itsura pero siya pa rin yun. Ang lalaking minahal niya noon. At ang lalaking sinaktan niya. Napalunok si Shirley at binalik nga ang tingin sa labas. Hindi na dapat niya iniisip ang nakaraan. Hanggang sa biglang nagtanong nga si Murphy, sabay subo ng chips. So paano ba to? Babalikan mo na ba si Mama, Tay? Halos mabangga ni Floyd ang sasakyan sa harap. Murphy? Ano? Legit na tanong lang naman yun ah. Umubo nga si Miguel na parang kinikilig. Oo nga, Tay. Alam mo, may chemistry pa rin kayo eh. Like yung sa mga drama. Tama, yung slow burn romance na. Dagdag nga ni Morgan, pero pinutol nga siya ni Shirley. Tumigil nga kayo. Huwag kayong gumawa ng kwento dito ah, hindi to teleserye. Nagkatinginan ng magkakapatid, pero halata namang natatawa sila. Fine, pero seryoso, anong plano mo, Tay? Tanong nga ni Murphy. Napatingin si Floyd kay Shirley bago dahan-dahang bumuntong hininga. Depende kay mama niyo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Shirley. Para sa akin mas okay na muna bilang magkaibigan. Dahil una sa lahat, ang pinaka-importante ay yung mga bata. Tumingin ang triplets sa kanila. So ibig sabihin? Bulong nga ni Morgan. Co-parenting ang peg. Hirit nga ni Miguel. Tumango naman si Shirley. Ganun na nga. Tahimik lang si Floyd pero hindi nga siya mukhang masaya. Hindi rin siya mukhang malungkot. Parang tinatanggap niya ang desisyon. Nagkatinginan ng triplets. Hindi nila alam kung dapat ba silang kiligin o hindi pero isa lang ang sigurado. Mukhang magiging magulo ang bahay nila mula ngayon. Habang nasa loob nga ng bahay, tahimik lang ang triplets habang pinapanood sina Floyd at Shirley. Nasa kusina nga si Shirley at nag-aayos ng mga gamit, habang si Floyd naman nakatayo nga sa tabi. Tila nag-aalangan nga kung dapat ba siyang tumulong o hindi. May kailangan ka ba? Tanong nga ni Floyd sa medyo awkward ang tono. Napatingin si Shirley rito sandali bago umiwas ng tingin. Hindi na, kaya ko naman. Tumango si Floyd sa katumingin sa paligid at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Nagsimula nang magbulungan ng triplets sa gilid. Grabe, parang hindi sila magkakilala. Oo nga, ang weird. Ang tanong, bakit? Dati ba silang magkaaway? Bakit sila nagkahiwalay? At bakit parang hindi sila komportable sa isa't isa? Tanong nga ng tatlong mga bata. Napaisip nga tuloy ang tatlo at alam nilang dapat nga silang kumilos. Okay guys, ang misyon naman natin ngayon alamin kung bakit sila naghiwalay. At kung may asawa na ba si tatay? Teka, paano kung may asawa na nga pala siya? Paano kung may ibang anak pa siya? Hindi pwede yun. Saad nga ni Murphy. Kinagabihan na sa sala nga sina Shirley at Floyd. Kunwaring nanonood ng telebisyon. Habang palihim namang gumapang, ang magkakapatid papunta sa silid ni Floyd. Tahimik nilang binuksan ang pinto at agad na sinuyod ang tingin. Sa paligid, lumapit si Murphy sa aparador at dahan-dahang binuksan. Napansin niyang walang anumang kasuotan ng babae roon.
Wala namang damit pang babae eh. Ibig sabihin, hindi siya kasal. Maingat nga niyang bulong. Baka naman may ibang bahay siyang tinutuloyan kasamang pamilya niya. Itignan natin ang cellphone niya. Sagutan nga nila Miguel at Morgan. Ngunit bago pa nga nila mahawakan ang telepono ni Floyd, biglang bumukas ang pinto. Dapat ba akong kabahan? Tanong nga ni Floyd. Nakataas ang kilay habang nakatayo sa may pintuan. Agad na nagkatinginan ng triplets at nagkunwaring walang nangyayari. Atay, may gusto lang po kaming itanong. Pagalin lang ang sabi nga ni Murphy. Tumango si Floyd. Ano yun? Saglit na nagpalitan ng tingin ng magkapatid bago nga naglakas loob nga si Miguel na magsalita. Bakit po kayo naghiwalay ni Mama? Nanatiling tahimik nga si Floyd mukhang hindi inaasahan ang tanong. Mabilis niyang ibinalik ang seryosong ekspresyon matapos ang panandaliang gulat. Matagal nang nangyari yun. Hindi niyo na kailangan alamin pa. Sagot nga niya habang nakatitig nga dito. So may iba ka pong asawa? Singit nga ni Morgan. Halos mabilaukan nga si Floyd sa narinig. Ha? Siyempre wala. Nagkatinginan ng triplets waring may nabubuong plano nga sa kanilang isipan. So ibig sabihin may pagkakataon na pag-asa pang magkabalikan kayo ni Mama? Tanong nga ni Murphy. Hala, wala na yun. Sagot naman ni Floyd ngunit halata sa kanyang mukha ang bahagyang pag-aalinlangan. Dahil nga sa sagot na yun, lalong lumakas ang determinasyon ng triplets. Kinabukasan agad nga nilang isinakatuparan ang kanilang balak. Habang nag-aalmusal, sinadya nilang umalis ng sabay-sabay upang maiwan nga sina Shirley at Floyd na magkasama sa mesa. Kailangan po naming bumili ng itlog at gatas po, tsaka suka. Sunod-sunod na sa alpangan nila Murphy, Morgan at Miguel. Nagkatinginan sina Shirley at Floyd. Hindi nga alam kung paano haharapin ang biglang katahimikan sa pagitan nila. Samantala sa labas ng bahay, nakangising nagpalitan nga ng tingin ng triplets. Hindi pa man nakakalayo sina Floyd at Shirley para pigilan nga sila, mabilis nang lumabas ang triplets. Iniwan ang dalawa sa hindi komportableng katahimikan. Gabi na at sinigurado nga nilang may ambience. Pinatay nila ang ilaw sa sala. Nagsinti ng mga kandila sa pagkainan at pinatugtog ang paboritong kanta ni Shirley nung araw. Pagpasok nga ni Floyd sa bahay, napakunot noo siya. Ano to? Parang may spirit of the glass ah. Dumating nga si Shirley mula sa kusina at kita nga sa mukha niyang pagtataka. Bakit may mga kandila? At bakit ang daming bulaklak sa mesa? Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang triplets. May hawak nga silang lobo. Nagkatinginan sina Floyd at Shirley, kapwa hindi alam ang gagawin. Sa harap nga ng hindi inaasahang eksena. Sige na, tay, mama, kain na kayo. Masiglang sabi nga ni Murphy. Sabay-sabing kami na ang bahala sa hugasan. Tama, dapat mag-enjoy kayo. Dagdag pa nga ni Morgan habang may pilyong ngiti sa labi. Agad nilang itinulak ang mga upuan upang mapaupo nga ang dalawa. Napabuntong hininga si Shirley. Ngunit sa huli hindi na nga rin siya nakatanggi. Sige na nga. Habang tahimik nang kumakain sina Floyd at Shirley, palihim namang sumisilip nga ang triplets mula sa siwang nga ng pinto. Sabik na makitang magiging epekto ng kanilang plano. Sa tingin niyo ba, nag-e-enjoy sila? Parang hindi pa pero hindi tayo susuko. Para sa kanila, hindi ito matatapos hanggat hindi nagiging buo ang kanilang pamilya. Nanatilang katahimikan sa tanging tunog ng kubyertos ang maririnig at kapwa nga nilang iniwasan ng magtama nga ang kanilang mga mata. Sa kabila ng maingat nga na pag-aayos ng triplets, ang mahihinang liwanag ng kandila at musikang nilagay nga nila upang lumikha ng romantikong atmosfera. Hindi pa rin nawala ang alinlangan sa kanilang dalawa. Si Floyd ang unang bumasag ng katahimikan. Hindi mo kailangan pagbigyan ng kalokohan ng mga bata. Aniya sa mababang tinig. Bahagyang napangiti si Shirley at umiling. Ganun din ang sasabihin ko sa'yo. Muling bumalot ang katahimikan. Pareho silang tila hindi sigurado
kung paano itutuloy ang usapan. Masyado ng maraming taon ang lumipas at masyado ng maraming nangyari sa kanilang dalawa. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Floyd. Waring hindi tiyak kung bakit niya yun nasabi. Matagal na rin pala. Tumango nga si Shirley at hindi pa rin tumitingin sa kanya. Oo, matagal na. Naglarong mga daliri ni Floyd sa hawak nga nito na tinidor. Tila nagdadalawang isip kung dapat pa nga niyang ituloy ang pagsasalita. Sa huli marahang napabuntong hininga siya. Hindi ko inakala na magkikita pa tayo ng ganito. Mahina niyang wika. Napangiti si Shirley ngunit bakas sa kanyang mukhang lungkot. Hindi ko rin inakala. At lalong hindi ko inakala na magpaplano ang tatlong yun ng ganito. Sabay silang tumingin sa gilid kung saan nakasilip ang tatlong ulo ng kanilang mga anak. Sabik na pinagmamasdan sila. Nang makita ng triplets ay huli na nga sila. Mabilis silang umurong pabalik sa likod ng pinto. Napailing si Floyd. Ang may misyon talaga silang paniniwalaan na. Tumawa nga si Shirley ngunit saglit lang at agad nga ring bumalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Alam mo namang hindi ganun kadali ito, Floyd. Hindi lang dahil sa mga bata pwede na nating basta kalimutan ang nakaraan. Saad nga ng babae. I know. Hindi ko rin naman gustong pilitin ang bagay na hindi pa dapat ipilit. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Kapwa, may di maipaliwanag na emosyon sa pagitan nila. Hindi galit, hindi rin kapatawaran. Isa itong bagay na mas komplikado. Isang nakaraan na hindi nila alam kung dapat bang balikan. Matapos ang kanilang date night na nauwi lamang sa seryosong pag-uusap, napansin ng triplets na wala namang nagbago sa pagitan ng kanilang mga magulang. Hindi nag-usap sina Floyd at Shirley matapos ang hapunan at kinabukasan, parang bumalik lamang sila sa dati. Tila dalawang estrangherong magkasama sa isang bahay. Nagtipo ng triplet sa kanilang kwarto. Mukhang nadidismaya na. Grabe, wala man lang pagbabago. Akala ko may spark na kagabi eh. Ako rin. Ibig sabihin ba nito wala na silang pag-asa? Mas lalo lang silang nagkailangan eh. Sagutan nga ng triplets. Sandaling natahimik ang tatlo waring nawawala ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, biglang bumangon si Murphy na may bagong sigla sa kanyang mata. Ano ba kayo? Hindi tayo pwedeng sumuko. Madiin niyang sabi. Ha? Sabi na tanong ni Morgan at Miguel. Kung walang spark, edi gagawa tayo ng spark. At paano naman natin gagawin yun? Simple. Kung hindi nila kayang harapin ang totoong nararamdaman nila, di tayo mismo magtutulak sa kanila para gawin to. Nagkatinginan sina Miguel at Morgan bago sabay na tumango. Ngayon ay kapwa na nga rin puno ng determinasyon. Ayos! Pero sa pagkakataong to dapat mas epektibo ang plano natin. Tama, dapat nilang maramdaman na hindi nila kayang mabuhay nang wala sa isa't isa. At nga ni Miguel. Kinabukasan nag-almusal ang pamilya nang biglang may binanggit nga si Morgan na nagpatahimik kay Shirley. Mama, may ibang babae ba si tatay? Diretsong tanong nga niya waring inosente kung makatanong. Halos mabilao ka naman si Floyd sa iniinom na kape. Ano? Halos pasigaw niyang tugon. Nagpatuloy lamang si Morgan na parang wala lang. Eh kasi naman ang dami niyang tinawagan kagabi tapos may isang numero siyang tinawagan ng paulit-ulit. Bahagyang naningkit nga ang mga mata ni Shirley. Talaga? Sino? Malamig at curious nga niyang tanong, mukhang hindi niya nagustuhan ang narinig. Napalunok na nga lamang si Floyd at lihim na sumulyap sa triplets na ngayon nagpipigil nga ng ngiti. Katrabaho ko lang yun. Ngunit bago pa nga niya maipaliwanag ng maayos, biglang nasalita si Miguel. Eh kaso tayo ang lambing niyang magsalita eh, parang close na close pa kayo. Tignan niyo tayo, si Mama may nagpapadala sa kanya ng bulaklak kahapon tapos may kasamang note. Looking forward to our dinner date. Kita mo? Kasunod nga, nasaad ng triplets. Napakurap na nga lamang si Shirley, hindi maitago ang inis sa kanyang ekspresyon, ngunit bago pa nga siya makasagot, ay nagkabukingan na. Halos hindi naman makapagsalita si Floyd. Ano?
Napansin ng triplets ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng kanilang mga magulang. Si Shirley, mukhang hindi natuwa sa ideya na maaaring may ibang babae si Floyd. Habang si Floyd naman ay tila hindi makapaniwala na may lalaking nagpapadala ng bulaklak kay Shirley. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid at sa isang iglap sabay nga silang nag-high five sa ilalim ng mesa. Nice! Nag-uumpisa ng gumanang plano. Bulong nga ni Miguel. Matapos ang agahan muling nagtipon ng triplets upang magplano ng isang aksidente na maglalapit nga sa kanilang mga magulang. Habang naglalakad sina Floyd at Shirley patungo sa kanilang sasakyan, biglang tumakbo nga si Miguel papunta sa hardin at sumigaw nang may pagkatakot. Mama! Tay! Tulungan niyo po ako! May ahas! Sa gulat mabilis na tumakbo nga sina Floyd at Shirley patungo kay Miguel, dala ang agarang pag-aalala sa kanilang anak. Ngunit pagdating nila sa loob ng hardin, ay biglang sumara ang pinto sa likuran nila, kasabay ng tunog ng kandado na inilak nga mula sa labas. Nagulat nga sina Floyd at Shirley at agad na lumingon sa kabilang bahagi ng pinto. Nakatayo ang triplets at pawang may malalapad na ngiti sa kanilang mga labi. Pasensya na po pero hindi namin kayo ilalabas hanggat hindi po kayo nag-uusap ng maayos. Masiglang pahayag pa nga ni Murphy. Oo nga, panahon na upang harapin po ninyong nararamdaman nyo. Dagdag nga ni Morgan. Napakurap si Shirley bago nga napailing. Hoy mga bata, ano to? Tanong niya at hindi makapaniwala sa ginawa ng triplets. Si Floyd naman, nakahulukip-kip habang naghibik-balikat. Alam kong kayo ang may pakana nito. Ani at napapailing na nga lamang ngunit hindi na nga nagulat pa. Siyempre, para po ito sa pamilya natin. Sagot nga ni Murphy sabay kindat sa kanyang ama. At bago pa nga makahanap nga ng paraan si Floyd at Shirley upang makalabas, naglakad na nga palayo ang triplets. Walang gustong magsalita sa pagitan ni na Floyd at Shirley at kapwa tila hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakita nila ang hindi nga nila napapansin noon. Si Shirley ang babaeng minsang minahal at iniwan ni Floyd. Si Floyd ang lalaking minsan niyang inakala na nakakasama nga sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang nakaraan, isa lang ang tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Handa na nga ba silang muling sumubok? Mukhang seryoso talaga ang mga anak natin oh. Napabuntong hininga si Shirley. Sobra. Hindi ko alam kung matutuwa ako, maiinis sa kakulitan nila. Pareho siguro pero may punto sila. Napatingin si Shirley sa kanya at bahagyang naguguluhan. Alam kong gusto nilang magkabalikan tayo. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi pwedeng pilitin ng kahit na sino kung hindi natin mismo gusto. Tumahimik nga si Shirley nang sandali saka tumango. Tama ka. Matagal na tayong hiwalay. Hindi natin pwedeng ipilit na bumalik ang dati nating pagsasama. Pero, napatingin ng seryoso si Shirley sa kanya. Hindi ko rin kayang sabihin na imposible. Nagtagpo ang kanilang mga mata at pareho nilang alam na may mga sugat pa ring hindi ganap na gumagaling. Pero sa kabila ng lahat, hindi rin nila maitatanggi na may bahagi ng puso nila na hindi tuluyang nawala. Siguro, mas mabuting magsimula muna tayo bilang magkaibigan. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong may pinagsamahan at may parehong hangarin. Ang maging mabuting magulang sa triplets. Tumingin nga si Floyd sa kanya nang ilang segundo bago nga siyang umiti ng bahagya. Tama, walang pilitan. Kung may mangyayari pa sa atin, hayaan na lang natin ang kusa itong mangyari. At least hindi natin sinasara ang pinto. Sad pa nga ni Shirley. Sabay silang tumango. Maya-maya nagdesisyon na nga silang tawagin ng triplets. Murphy, Morgan, Miguel, alam namin nandyan pa kayo. Sa likod ng pinto, nagkikindatan pa nga ang triplets bago sumagot. Aba po, syempre. Tinatapos lang po namin ang misyon namin. So ano na,
Magbabalikan na po ba kayo? Diretsyong tanong nga ni Miguel. Napatawa si Shirley sa prangkang tanong ng anak. Pasensya ng mga anak pero hindi yan ganun kadali. Sagot niya ng mahinahon. Bakit naman po? Napabuntong hininga si Floyd bago nagsalita. Kasi ang damdamin hindi basta lumalabas. Dahil lang sinabi ng ibang tao. Hindi yan parang switch na pwede mong buksan o patayin kung kailan mo gusto. Kung gusto nating bigyan ng second chance ang isa't isa, dapat yung totoo at natural hindi dahil lang pinilit. Nagkatinginan ng triplets. Iniisip ang sinabi ng kanilang ama. Ibig sabihin hindi niyo sinasabing wala ng pag-asa? Maingat nga na tanong ni Miguel. Ngumiti si Shirley bago sumagot. Hindi naman namin sinasabi yun eh. Ang gusto lang naming sabihin hindi kailangan madaliin ang lahat. Pwede kaming magsimula ulit. Pwedeng bilang magkaibigan muna. Kilalanin ulit ang isa't isa at kung babalik man sa dating nararamdaman, hahayaan naming mangyari yun sa tamang panahon. Nabukal sa aming puso. Nagkatinginan ulit ang triplets. Kahit hindi yun ang sagot na gusto nilang marinig, napagtanto nilang may pag-asa pa rin. At least. Pwede na nga rin yun. At least hindi niyo isinasara ang pinto para sa isa't isa. At kung friends po muna kayo, ibig sabihin mas madalas kayong magkakasama, di ba po? Tama. At doon na kami papasok ulit para siguraduhin na hindi lang sa pagiging magkaibigan yan natatapos. Nakangising sabi nga ni Miguel. Napailing na nga lamang si Floyd habang tumatawa. Ang kulit niyo talaga. Lumingon nga si Shirley sa triplets at nagtanong. Ngayong naipaliwanag na namin ng lahat, pwede niyo na ba kaming palabasin? Nagpalitan ng tingin ng magkakapatid bago bumuntong hininga si Murphy. Sige na nga, dahil mababait kami, papayagan po namin kayo. Binuksan ng triplets ang pinto at paglabas nga ni na Floyd at Shirley bigla silang nagtawanan. Nagulat ang triplets. Bakit po kayo natatawa? Tanong nga ni Morgan. Umiling si Shirley habang hawak ang tiyan niya. Kasi ang ironic, kayo yung nagkulong sa amin dito para mag-usap kami pero sa totoo lang, ang tagal na naming hindi nagtatawanan ng ganito. Napansin nga ng triplets na totoo nga, may nagbago sa pagitan ni na Floyd at Shirley, parang mas naging magaan ang loob nila sa isa't isa at wala na nga atang ilangan. Pero sa ngayon, masaya na nga silang kahit papaano. Napalapit nga nila muli ang kanilang mga magulang. Dumating ang pinakahihintay na araw ng triplets, ang kanilang kaarawan. Magkasama nilang ipinagdiriwang nga ito kasama ang kanilang amatina. Hindi nila alam kung anong sorpresa nga ang hinanda ni na Floyd at Shirley pero halata sa kilos ng dalawa na may tinatago nga silang plano. Isang private function hall. Pinuno ng mga lobo at dekorasyon ng lugar. Pagpasok ng triplets hindi nila maiwasang mamangha. Wow! Ang laki po ng effort niyo ha! Wika nga ni Murphy. At mukhang hindi po kayo nag-away habang inaayos to. Progress to guys, progress! Sabat naman ni Miguel na may halong biro. Napailing na nga lamang si Shirley habang natatawa. Samantalang si Floyd ay bahagyang umisi. Ganun na ba talaga ang tingin niyo sa amin? Sinasabi lang po namin ang totoo, Tay. Sagot nga ni Murphy. Hindi nag-aatubiling ipahayag nga ang kanilang obserbasyon. Nagpatuloy ang selebrasyon ng masaya. Naroon ang ilang kaibigan ng triplets, pati na nga rin ang kanilang malalapit na kamag-anak. Masaya silang nagsasalo-salo sa pagkain, naglalaro at nagpapalitan ng masasayang kwento. Ngunit sa kagitnaan ng kasiyahan, isang bisitang dumating. Isang magandang babae na may mahabang buhok at sopistikadang aura. Agad siyang nalapitan ni Floyd at mahigpit na niyakap. Napatingin ang triplets sa isa't isa. Teka, sino siya? Bakit parang malapit sila ni tatay? Hindi kaya... Sabay-sabay na sabi nga ng triplets at napalunok na nga lamang sila. Lalong kumunot ang noon ng triplets, hindi alam kung matutuwa ba sila o maiinis. Kaya nang lumapit nga si Floyd sa kanila kasamang babae, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Tay, sino po siya? Girlfriend niyo po ba siya?
Dapat sinabi niyo po sa amin ng maaga. Diretsahang saad nga nila Murphy, Morgan at Miguel. Napakunot noon na nga lamang si Floyd. Mukhang nagulat sa mga akusasyon ng kanyang mga anak. Samantalang, ang babae naman, napahagik-gik. Ano? Siyempre hindi. Sagot naman ni Floyd. Bahagyang natawa. Hala kayo, hindi ako girlfriend ng tatay niyo ah. Sagot naman ng babae. Eh kung ganun, bakit po kayo ganyan makayakap sa kanya at makalingkis? At bakit parang napakalapit niyo po sa isa't isa? At higit po sa lahat, bakit siya po mukhang komportable sa inyo, Tay? Sunod-sunod na tanong nga nila Murphy, Morgan at Miguel. Umiling si Floyd sa katinapikang babae sa balikat. Mga anak, nais ko kayong ipakilala sa kapatid ko. Si Tita Fiona niyo. Nanlaki ang mga mata ng triplets sa gulat. Teka, kapatid niyo siya? Halos sabay-sabay nilang tanong. Ibig sabihin po tunay niyong kapatid? At hindi po siya yung iniisip po naming secret girlfriend niyo? Singit nga nila Miguel at Morgan. Tumawa na nga lamang si Fiona tumiling. Siyempre hindi, Diyos ko. Hindi ko inaasahan na agad-agad kayong maghihinala ng ganyan ha. Napakamot ng ulo na nga lamang ang cute ng mga triplets. Bahagyang nahihiya nga sa kanilang naging konklusyon. Pasensya na po kayo ha. Kasi naman, Tay, hindi niyo man lang po ipinakilala sa amin po kaagad at sinabi. Saad nga nila Murphy at Morgan. Parang sila pa ang naagrabyado. Napatawa na nga lamang si Floyd at napakamot ng ulo. Pasensya naman, hindi ko naman nakalain na magiging ganyan kabilis ang takbo ng isip niyo. Lesson learned. Sa susunod, ipakilala mo po muna bago yakapin ng isang babae sa harapan po namin ha. Saad pa nga ni Miguel. Napailing na nga lamang si Floyd habang si Fiona patuloy pa ring natatawa. Sa kabila ng lahat isang bagay lang sigurado. Ang araw na yun ay magiging isang hindi malilimutang alaala para sa kanilang lahat. Ang bagay, hindi lang pala sila ang nagkakamali ng akala. Kasi kahit anong sabihin ni na Floyd at Shirley na friends lang sila mukhang may kakaibang nangyari nga sa pagitan ng dalawa. Napansin nilang madalas ng magkasamang kanilang mga magulang, palaging nagtutulungan sa mga gawain, nagbibiruan sa maliliit na bagay, at minsan parang hindi na mamalayan na sila'y masyadong malapit sa isa't isa. Isang beses pang ang kinuha ni Floyd ang isang strand ng buhok ni Shirley na nalaglag nga sa mukha nito. Nagkatinginan ng triplets. At ngayong alam na nga nilang totoo, hindi na nila kailangan pilitin pa ang kanilang mga magulang dahil sa sarili nga nilang paraan. Parang sila na nga mismo ang gumagawa ng paraan para mapalapit ulit sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong to hindi na nga ito isang misyon. Ito na ay isang natural na pangyayari na unti-unting nagaganap. Matapos ang matagumpay na kaarawan ng triplets, tila unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin sa pagitan nila Floyd at Shirley. Hindi nila ito pinapansin noon pero ngayon hindi na nga nila maitanggi na may nagbago nga sa pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na lang sila basta mga magulang na nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa kanilang mga anak. Ngayon, may lambing na nga sa kanilang pag-uusap. May mga sandaling mahuhuli nilang nakatitig ang isa't isa at sa halip na umiwas, mas madalas pa nga silang napapangiti. Isang gabi sa opisina ni Floyd nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Floyd, pwede ba tayong magkita? Tanong nga ni Shirley. Medyo nagulat si Floyd, lalo na't bihira nga siyang unahang tawagan ni Shirley kung hindi tungkol sa triplets. Of course, may nangyari ba? Wala naman, gusto lang kitang makausap kung pwede. Saad nga ni Shirley. Saan mo gustong magkita? Ikaw nang pumili. Ngumiti si Floyd. Okay, may alam akong magandang lugar. Dinala nga ni Floyd si Shirley sa isang restaurant na may magandang view. Hindi ito masyadong matao kaya tahimik at intimate ang atmosphere. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong lugar. Alam kong gusto mong mga ganito. Dati, mahilig kang tumambay sa ganitong klaseng lugar kapag stress ka. Natawa na nga lamang si Shirley. Naalala mo pa pala yun? Bakit ko naman makakalimutan? Napayo ko si Shirley at biglang hindi alam kung paano sasagot.
Hindi niya inaasahan na maalala pa nga ni Floyd ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Masaya ako na kahit papaano nagbago ka na. Hindi na kita nakikitang kasing seryoso ng dati. Dati kasi ang iniisip ko lang ay kung paano ako magiging successful. Hindi ko na malayang nawawalan ako ng oras sa mga taong mahalaga. Natigilan nga si Shirley. Kung may isang bagay akong pagnagsisisihan, yun yung hindi kita napahalagahan ng sapat noon. Hindi alam ni Shirley kung ano nga ang sasabihin. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Hindi dahil sa triplets, kundi dahil gusto nga nilang magkasama. Minsan, biglang bumuhos ang ulan habang nasa park sila. Grabe naman to. Wala pa naman akong dalang payong. Maktol nga ni Shirley. Sa halip na magmadaling sumilong, tinanggal nga ni Floyd ang suot nga niyang coat at isinukob nga sa kanila. Ano ka ba? Dati pa lang ang hilig mo nang makalimutan ang payong mo. Natawa na nga lamang si Shirley dahil totoo nga. Ikaw naman dati pa rin. Hindi mo kayang hayaang mabasa ng ulan. Nagkatitigan sila. Walang alinlangan si Floyd nang hawakan niyang kamay ni Shirley. Shirley, may pag-asa pa ba? Hindi kaagad sumagot si Shirley pero hindi rin niya binitawan ang kamay ni Floyd. Baka hindi pa ngayon. Pero baka nga. Habang lumilipas nga ang mga buwan, patuloy nga ang pagiging malapit ni na Floyd at Shirley sa isa't isa. Hindi nga sila nagmadali, pero hindi rin nila itinanggi ang katotohanang may natitira pa ring damdamin sa isa't isa. Nang maramdaman ng triplets na nasa tamang direksyon na nga ang kanilang mga plano, nagpasya nga silang gawin ang huling hakbang. Matagal nang napapansin ng triplets ang tila palihim na pagpapalapit nga ng kanilang mga magulang sa isa't isa. Hindi nila kayang ipagwalang bahala na nga lamang ang mga sulyap na punong-puno ng kahulugan, ang mga tahimik na pag-aalalang pinapakita ng kanilang ama kay Shirley at ang natural na paraan ng kanilang ina sa pagtugon rito. Kaya isang gabi, nagdesisyon nga silang harapin ang katotohanan. Sa isang hapunan, nasadya nilang inihanda pinaupo nila ang kanilang magulang sa iisang lamesa. Habang tahimik na kumakain ng lahat, biglang pinasag nga ni Murphy ang katahimikan. Tay, Ma, bakit hindi na lang po kayo magkabalikan? Nagulat nga sina Shirley at Floyd sa tanong at pansamantalang natigilan bago nagkatinginan. Ha? Bakit niyo naman biglang naisip yan? Tanong nga ni Shirley, mukhang nagulat nga sa deret sa hangusapan. Sumabat si Morgan. Kasi kita naman po na mahal niyo pa rin ng isa't isa eh. Hindi na nga rin nagpaligoy-ligoy pa si Miguel. O baka naman hindi po. Sige, sabihin niyo na lang po ng direkta para matapos na po kami. Muling nagkatinginan sina Shirley at Floyd. Alam nilang hindi na nga nila maaaring takasan pa ang tanong na yon. Sa huli, si Floyd ang unang bumitaw ng malalim na buntong hininga. Shirley, hindi ko na itatanggi pa. Gusto kong bumalik sa'yo, pero ayoko madaliin ka. Pinagmasdan siya ni Shirley. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-iisip ng malalim. Hanggang sa tuluyang mabuo ang isang ngiti sa kanyang labi. Alam mo Floyd, matagal na kitang napatawad. At kung tatanungin mo ko kung may nararamdaman pa ako sa'yo. Sandaling naghantay nga ang lahat ng kanilang kasunod na sasabihin. Ngunit sa halip na sagutin ito ng direkta, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Hindi ko na kailangan sagutin, di ba? Napangiti nga si Floyd sa kanyang sagot. At bago pa makapag-react, ang kanilang mga anak tumayo nga siya at niyakap ng mahigpit si Shirley. Sa kabila ng kanilang pag-amin sa isa't isa, hindi sila nagmadaling ibalik ang nakaraan. Sa halip, pinili nilang magsimula muli bilang magkasintahan. Mas kilalanin ng isa't isa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Mas tanggapin ang kanilang mga pagkukulang at higit sa lahat, pahalagahan ang relasyon na minsan nilang nawala. Hanggang sa dumating ang araw, sa harap ng malawak na dagat kung saan unang nag-propose si Floyd, maraming taon nang nakalipas, muli siyang lumuhod sa harapan ni Shirley
Sa kanyang kamay ay muling lumantad ang isang engagement ring. Shirley, handa ka na bang bumalik sa bahay natin bilang asawa ko ulit? Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Shirley nang sabihin ang kanyang sagot. Oo, Floyd, pakakasalan kita ulit. At makalipas lamang ang ilang buwan, hindi na nga sila naghantay pa ng matagal dahil maraming panahon na ang nasayang. Muli nga silang nag-isang dibdib at syempre, kasama nga ang kanilang mga cute na anak na siyang nagbigay nga ng kulay ng kanilang buhay. Namuhay sila ng masaya at matiwasay. Hindi hadlang ang pagkakamali para muling magmahal. Lahat tayo ay nagkakamali, pero kung may tunay na pagmamahal, laging may pagkakataong bumangon at magsimulang muli. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Floyd at Shirley. Maraming salamat po sa lahat na maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Hani Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo,
Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata,